Iba Air, ganito pala, i-report ko sila. Kasi ganyan lang, hindi 30 minutes lang, oh. Hindi pa kami pwedeng hindi kami O ayan, ayan, Iba Air ha. Iba Air kami ngayon, hindi kami, gusto nila magbabayad pa kami. Magbabayad pa kami. Kasi ate, hindi pinasakay ng Iba Air mga inday. Nakakaloka dahil late. 12 o'clock ang alis ng eroplano, 11:30 man daw siya dumating sa airport. So, wala pang 12 o'clock. Ang gusto niya, pasakayin pa rin siya ng Iba Air. Hindi na siya pinasakay. Panoorin muna natin yung buong video, guys. Yun na natin. Yan. Yan, patay na yung ko. Ayan. DJ, eto hindi kami pwedeng umuwi ngayon. Hindi pwede. Hindi pwede kung kayo ang penensya, hindi pwede. Hindi pwede. Iba Air, ganito pala, i-report ko sila. Kasi ganyan lang, hindi 30 minutes lang, oh. Hindi pa kami pwedeng hindi kami O ayan, ayan, Iba Air ha. Iba Air kami ngayon, hindi kami, gusto nila magbabayad pa kami. Magbabayad pa kami, 12 o'clock, 11:30, dumating kami dito. Tapos binabawalan pa kami mag-vlog. Ba-vlog ko kayo. Ganito, iba-vlog kami. Kasi magagalitin sila pero hindi ko sila pinansin kasi karapatan ko to para magreklamo. Diba? Guys, hindi ako makakarating ng bukas pa. Ayan. Karapatan naman talaga ni ate na magreklamo mga inday. As in, meron siyang karapatan na magreklamo. Yes, ate, may karapatan kang magreklamo. At meron ka rin karapatan na mag-vlog mismo sa airport. Siyempre, public space yan. At lahat ay may karapatan na mag-vlog sa airport. Wala po tayong karapatan na sabi, ay, nakunan ako ng camera, i-alis mo yan, i-take out mo yan, ganun-ganun. No, wala. Lahat ay may karapatan na mag-video sa public places. Okay? Ito lang naging problema mga inday. Dumating si ate ng 11:30. Ang gusto niya, pasakayin pa rin siya ng Iba Air. Hindi naman pwede yung ganun mga inday. May polisiyang sinusunod ang Iba Air. For example, for international flight, they recommend na dapat 2 hours before your flight is nasa airport ka na para mag-check-in. And 30 minutes before your flight, dapat nasa boarding gate ka na, nag-aantay na lang ng iyong flight. O diba, nakakaloka si ate, dumating ng 11:30. Inday, kung 30 minutes na yan before your flight, dapat wala ka na sa check-in area. Hindi ka na dadaan ng immigration mga inday. Dapat nasa boarding gate ka na lang at nag-aantay ka ng eroplano. Diba? Nakakaloka si ate. Doon naman sa argument niya parang pag nalilate naman daw yung eroplano, wala namang daw silang reklamo or kung ano man. Kasi nga, marami kayong nag-aantay ng eroplano. Pero ngayon na ikaw ang late, ikaw na lang ang inaantay. O, diba? So, did you get my point? Alangan naman pa, prinsesa ka. Sana bumili ka ng sarili mong eroplano. Charis, joke lang yun. Pero, dumating po tayo ng maaga before our flight. At least 2 hours before your flight. Especially kapag lilipad kayo international. Papunta pa si ate ng San Francisco or dito sa US. Patuloy nating panoorin yung videos. Ayan. Na ako makakarating kasi 11:30 kami dumating. Hindi kami pinayagan. Tapos iriribo kami sandali, nagbablog ako. Ayun, yung mga employee nila, ganito pala dito kasi nakakaloka. Sa kanilang
patakaran. Hindi nila gawa ng paraan. Wow. Nalilate ng plate. Nag-aantay kami. Pagka naman kami, hindi naman kami late. Hindi kami, gusto nila may rebook kami. Ano bang klaseng yan? Iba air yan. Yan, Binabawa na kami mag-vlog. Pwede bang, karapatan ko mag-vlog. Ayan, iba air. Oo naman, karapatan mo naman talagang mag-vlog. Yeah, yung isa, Taiwan sila. Dalawa kami San Francisco, isa taga Milpitas. Oo, 11 ka, hindi ka rin paniyang. Hindi rin nila ikaw nagawa ng paraan. Oo. Oo, yeah. Bakit hindi nila nagawa ng paraan? Oo. Eto, nagbablog ako. Kasi naman mga ate, hindi naman yan basta-basta yung pag-check-in, especially kung may check-in kayong bagahe. Dadaan pa yan sa mga x-ray, i-load yan sa eroplano. Kaya yan, sinasuggest ng mga international airline na dumating kayo at least 2 hours before kasi marami pang pagdadaanan yung bagahe ninyo. Hindi naman, parang ura-urada na dadalhin na lang sa loob ng eroplano. Kakaloka si na ate. 30 minutes before flight, dumating. Nakakaloka. Binablog ko sila. Ha? Wala, binablog ko lang iba air. Kasi para aware sila na ganyan pala. Para pag hindi sila ganyan. Oh, I know, di ba? Ba't ganyan ang iba air? Pagka sila ang malilate, nagsasakripisyo kami. Pagka kami, hindi naman kami masyadong late. Hindi lang magawa ng paraan. Ayan, tapos yata yung isa doon, magagawa nilang paraan, pero kami hindi nila magagawa ng paraan. Ayan, Hi, Elizabeth. Hi, Roger. Ganito, nasa Ibaya kami. Tapos, babawalan pa akong mag-vlog. So, ayan, i-ano ko sila talaga. I-report ko sila. Nakakaanis, no? Mamadali na nga kami, Ano daw yun? Hindi pa nila nagawa ng paraan? Pwede naman, wala ba kayong cellphone na pwedeng tawagan, ganon, diba? Pero pag sa atin, naka-vlog sila. Ayan, Dito kami, nag-aantay pa. Bakit di nila nagawa ng paraan? Sabi nila, pero, ayan. Hi guys! Thanks for watching. Hi Roger, Elizabeth, Amelia. Wow, bongga si ate. Huwag na natin tapusin kasi hindi naman talaga sila pinasakay mga inday. As in, nakakaloka. O, diba? Dumating kayo ng maaga mga inday para hindi kayo yung parang naabala or nakakaabala sa ibang mga pasahero. And eto yung sinabi ng mga netizen natin, mga inday. Ang sabi is, yes ate, karapatan mong mag-vlog but make sure na, na di ka mapapahiya. At dapat, alam mo na dapat, 2 to 4 hours nasa airport ka na. Sorry, but you need to understand airport rules. O, diba? Nakakaloka si ate. Pag international flight, at least 3 hours before your flight, dapat nasa airport ka na. 30 minutes before your flight, dapat nandoon na kayo sa boarding gate. Diba? First time ata, di natin masisisi sila ate kasi di nila alam na dapat an hour before makapag-check-in na sila. Kasi kahit bayad pa sila at di sila nakapag-check-in, required na sa oras. Correct. Yeah. And to be honest, maraming mga standby passenger ang iba't ibang airline, mga inday. Kapag hindi mo na check-in ang iyong flight at least an hour or 2 hours before your flight, usually ang ginagawa nila, binibigay na nila yung reserve seat mo sa ibang pasahero. Ganon ang airline. Kaya you have to check it. Isa yan sa mga rason, mga inday. Hindi lang dahil sa ikakarga pa yung bagahe mo. Pero,
Domestic, you need to be an hour before. Dapat naka-check-in ka na. International, at least 2 hours before. Kasi ang gagawin nila mga Inday, kapag hindi mo yan na-check-in, ibibigay nila ang reserve seat mo, especially kapag merong airport standby. Diba? Mali po kayo lang, magsasabi ko ang engot. Kaka-stress ang vlogger na ito, piling VIP. Nakakaloka. Haler, nakalagay mismo sa pagbili ng ticket na dapat you should be there at least 2 hours, not 30 minutes international flight pa naman. That's for the safety of everyone, kaya need nang pumunta ng maaga. That is correct. Kami nga 2 hours before flight, saka kami dumating sa Hong Kong airport, pero hindi pa rin kami pinasakay kasi close na. Not like sa NAIA na okay lang kahit 30 minutes, pwede pa kasi malapit lang yung mga gates. Pero pag international, hindi na pwede dahil malayo pa ilalakad nyo papuntang boarding gate. Dadaan pa kayo ng immigration na sobrang haba ng pila at malayong-malayo pa ang boarding gate. Need pa ng maraming escalator at sasakay pa kayo ng train bago makarating sa boarding gate. Di abot ang 30 minutes. That is correct. I did fly internationally before and I almost missed my flight. Okay? Almost missed my flight because less than 2 hours na ako bago dumating ng airport. Puti pinasakay pa ako pero hindi ko na na-check-in yung mga bagahe ko. Okay? I was in, I think in Vietnam at that time. So, be there at least more than 2 hours before your flight. Okay? I remember nung papunta ako ata ng, saan ba yun? I think I am bound to Jakarta. Early morning flight iyon. Muntik na rin akong malate. But still, pinasakay pa rin ako pero hindi ko na chinek in ang aking bagahe. 1 hour and 30 minutes naman yun. 1 hour and 30 minutes or 1 hour, mga ganyan. Ayan. May preparation po ang airline at hindi ka po VIP na need ng mga special treatment para hintayin. Kasalanan mo yan, te. Huwag ipilit na tama ka. Mas madami pa yung dakdak nyo kesa mali naman. Pinagbawalan kayo mag-vlog kasi kayo ang mapapahiya. Pwede kayong ireklamo ng airline yan na pagpapahiya ng mga staff at airline nila. Which is true. As much as possible, kapag nagbablog tayo, if ever mga ganiting situation, wag na nating kunan yung mukha ng mga airline crew. Nakakaloka, diba? I-ano na natin, i-blur na natin as much as possible. Pero kung maganda naman yung vlog, siguro okay lang. Pero pag mga ganito, yung mapapahiya yung mga empleyado, please lang, wag na nating itapat mismo yung camera at i-vlog sila at ipahiya, 'di ba? Si ate talagang basahin po ang ticket terms and condition. Yes, that is true. Isa lang, ate, ang masasabi ko sa iyo, Charis, pumunta ng maaga, 'di ba? Gumising ng maaga at wag siyamad-siyamad. Pagdating ng airport, pumila ng maayos, mag-check-in ng maayos at wag magpa-VIP. Sige na mga Inday at meron pa akong gagawin. You have a good day. Bye-bye!